Matthew chapter 25. Amen? Ang tema po ng ating 180 Jam Concert kagabi ay Way to Heaven. Daan patungong langit. Amen? Hallelujah. Bakit yun po ang ating tema? Sapagkat sa darating po na susunod na Sabado ay November 1. Amen? At ang November 1 po ay araw ng mga patay. Tama po ba? Yes. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin na nagkaroon tayo ng araw ng mga patay kasi merong mga namamatay. Amen. Amen? Yun po ang katotohanan mga kapatid. Sa ayaw at sa gusto natin ay mamamatay tayo. Amen. Tama po ba? Amen. Baka hindi nyo pa po alam, pero gusto ko po sabihin ngayong umaga, wala pong permanente dito sa mundo. Amen. Amen? Mapalad na ang tao kung siya ay umabot ng 100 years old. Mapalad kasi may 100,000. Biro lang. Masyado po kasi yung seryoso. Amen? Hallelujah. Pero mamaya, kailangan talaga nating magseryoso. Ayon po sa nilabas ng isang article ng Macro Trends, ang average life expectancy, ibig sabihin ay yung inaasahan na itatagal ng buhay ng tao dito sa Pilipinas ay 71 years old. Sino pong 70 na? Oh, walang gusto mo. Amen. Sino pong 70 years old na? Amen. Nawa ay pahabain pa ng Panginoon ang iyong buhay. Natatakot ka agad eh. Pero ayon nga daw dito sa Macro Trends, amen, ang inaasahan lang daw ng mga Pilipino na itatagal ng kanilang buhay ay hanggang 71 years old lang. Dito sa mundo. Kaya nga sabi ko kanina mga kapatid, mapalad na kung aabot pa tayo ng 100 years old. Ito po'y patunay na alam ng tao na hindi permanente dito sa mundo. Alam nila, tinanong sila, tingin mo hanggang kailan ka lang. Di pa ito sabihin, hindi forever ako dito. Hindi, nagbigay sila ng edad, ng gulang. Amen? At yun ay patunay din na ganun lang kaikli ang buhay. Amen? Alam niyo mga kapatid, tama ang mag-exercise. Tama ang uminom ng vitamins. Tama ang kumain ng gulay. Tama ang matulog ng nararapat. Sabi ko, matulog ng nararapat. Amen. Amen? Hindi matulog ng yung iba kasi natutulog ng umaga. Hindi, matulog ng maaga. Amen. Yung iba kasi umaga na natutulog. Tama ang ingatan natin ang ating kalusugan. Subalit pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na iniingatan natin ang ating katawan ay hindi na tayo mamamatay. Maaaring tumagal ang buhay, pero hindi habang buhay. Amen. Maaaring tumagal ang buhay, pero hindi habang buhay. Mga kapatid, katulad ng mga bagay dito sa mundo na merong expiration, tayo na mga tao ay meron ding expiration dito sa mundo. Diba? Yung mga pagkain, makikita mo, kailan ba ma-expire to? Mga kapatid, I will tell you 100% ma-expire ka rin. Amen? Anong ibig sabihin nun? Mamamatay tayo. Ngayong umaga, amen, hindi ko po ibig na takutin ang sinuman. Hindi ko rin po nais na sirain ang inyong umaga. Pero mga kapatid, yun po kasi talaga ang totoo. Darating po talaga ang araw na mamamatay tayo. Sa ayaw at sa gusto mo, whether you like it or not, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan. Amen? Ipapangaral ko po ito mga kapatid. Nasabi ko na pala kanina dahil nga paparating, gugunitain ang araw ng mga patay. Amen? Ginugunita ang araw ng mga patay dahil merong namamatay. Sino sa inyo namatayan na ng kamag-anak? Sino sa inyo namatayan na ng kaibigan? So totoo ang kamatayan. Hindi lang ito guni-guni. Hindi lang ito imahinasyon. Hindi lang ito imbento ng tao.
Amen? Katunayan mga kapatid, nito lang nakarang buwan, at nito lang mga nakarang araw. Amen? Ang dami ko na namang nabalitaan ng mga namatay. Si Rolin, yung mga kababata niya sa Mandaluyong, mga nagsipatay na naman. Paano nakaraan? Mga kababata rin niya. Sabi ko nga, bakit lagi sa lugar ninyo, doon sa Mandaluyong sa Block 40? Amen? Meron na makita niya. Gulat si Rolin, ito yung nagtitinda lang ng bibingka sa amin noon. 31 years old, 32. Amen? At yun nga, yung lola ni Brother Ogie, namatay din at ngayon ang libing. Amen? Kaya nga may araw ng mga patay para alalahanin ang mga namatay nating mahal sa buhay. So malinaw mga kapatid, totoo ang kamatayan. Amen. Gusto kong makita, amen, sa mga naniniwala na totoo ang kamatayan. Amen. So makita kamay. Pero mga kapatid, ang tanong ay, anong kasunod? Anong kasunod? Yun lang ba? Pag namatay ang tao, ibuburol, tapos ililibing, tapos tatabunan ng lupa, tapos na? O kaya naman ay magpapagala-gala daw yung kaluluwa dito sa lupa na mananakot ng mga tao. Ay na naman, November 1. Yung mga sinasabi nilang mga ligaw daw na kaluluwa. Hala! White lady! Biruin nyo yun mga kapatid, yung mga namatay nilang kamag-anak, ginagawa nilang white lady. Amen? Di ba? Meron pa nga, yung kanila namang mga namatay sa buhay, di ba? Wag mong tapikin, wag mong paalisin yung paru-paro. Sinola mo yan. Sino po sa inyo naniniwala sa ganon? Amen? Mga kapatid, lahat ng iyon ay hindi totoo. Wala pong ligaw na kaluluwa. Masamang espiritu, meron. Yun. Amen? Ang daming imbento ng tao, napakalikot ng imahinasyon ng tao. Alam niyo mga kapatid, listen, walang sinabi sa Bible na magiging insekto o multo ang mga namatay. Sige, pakita mo sa akin kung meron. Kaya kung naniniwala ka pa rin sa mga ganon, si Lolo nandito lang yan sa paligid, binabantayan tayo. Mga kapatid, kung naniniwala ka pa rin sa mga ganon, ngayong umaga, you must be born again. Amen. Amen. Hallelujah. Ngayong umaga mga kapatid, pakinggan mo ito. Hindi totoo na kapag namatay ang tao dito sa lupa ay tapos na. Nakuha nyo? Narinig po ninyo? Yung para bang mawawala na lang siya basta, hindi po ganon. Sabi nga dito sa harapan, life continues after death. Life continues after death. Sulat mo yan. Picturean mo. Sa Tagalog, nagpapatuloy ang buhay pagtapos ng kamatayan. Parang ang gulo, pastor. Nagpapatuloy ang buhay pag namatay? Patay na nga. Yes, mga kapatid, nagpapatuloy ang buhay. Pero, hindi na dito sa mundo. Hindi na dito sa physical world, sa physical realm. Amen? O physical dimension. Kaya nga, di ba mga kapatid, tingkay lang sa akin, di ba? May tinatawag na kabilang buhay. Narinig nyo na ba yun? Sumakabilang buhay na siya. So, ibig sabihin mga kapatid, na-coin nila yung term na yun ng kabilang buhay, may buhay sa kabila. So, pagtapos mamatay ng tao, hindi lang siya wala na. Life continues after death. Nagpapatuloy ang buhay. Pagkamatay ng tao, hindi na nga lang dito sa mundong ito. Amen? Yung kabila na yon, yung spiritual dimension na yon, napapasukin ng tao pagkamatay niya, ang tawag po doon ay eternity. Eternity. Anong Tagalog ng eternity? Walang hanggan. Amen? Sa oras na mamatay ang tao, papasok siya sa tinatawag na
dimension ng tawag ay eternity. At nais ko pong sabihin mga kapatid, yung eternity na yon, kapag ikaw ay naroon na, wala nang balikan. Tama po ba? Dito, pansamantalang buhay, pero kapag pumasok ka doon sa eternity, wala nang balikan, hindi pa matatapos. Kaya nga Tagalog, walang hanggan. Walang hangganan. Hindi natatapos. Amen po ba? At doon sa eternity mga kapatid ay may buhay. Nagpapatuloy ang buhay. Mamaya dadaanan po natin ito. At doon sa eternity mga kapatid, listen, merong dalawang destinasyon. Merong dalawang destinasyon. At alam ko na alam mo yun. Kayo ang sumagot kung ano yung dalawa na yun. Pakilakas? Pakilakas? Tama ang sinabi mo. Langit at impyerno. Dalawa lang. Dalawa lang. Sabihin mo sa katabi mo, dalawa lang. Amen? Dalawa lang. Kapag namatay ang tao, meron siyang dalawang lugar na paglalagyan, langit o impyerno. Ngayong umaga mga kapatid, tingin kayo lahat sa akin. Kung ikaw ang mamamatay, alin doon sa dalawa ang pupuntahan mo? Amen? Hallelujah. Dapat mga kapatid, sa langit ang punta natin. Subalit kayong umaga, listen, magsisimula pa lang tayo. Kayong umaga mga kapatid, ang aking ipapangaral ay nakasentro sa impyerno. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Amen? Nakasentro sa dalawang destinasyon. Dalawang katanungan. Tandaan niyo itong dalawang katanungan na ito. Una, naniniwala ka ba sa impyerno? Ikalawang tanong, meron bang napupunta sa impyerno? Ang dalawang tanong na yun, naniniwala ka ba sa impyerno? At ikalawa, meron bang napupunta? Mga kapatid, amen, ngayong umaga, pakinggan mo salita ng Diyos, buksan mo ang puso mo. Huwag mong palampasin ang pagkakataon na ito. Totoo pinag-uusapan natin, mamamatay ang tao. Hindi automatic, mga kapatid, na kapag namatay ang tao, langit agad ang punta. Isa yung malaking kasinungalingan. Amen? Kaya nga ngayong umaga ipapangaral ko ito para magkaroon ka ng kaalaman sa salita ng Diyos. Amen? Na ang salita ng Diyos, mga kapatid, kailanman hindi nagkakamali at hindi magsisinungaling sa atin. Amen? So tandaan niyo po yan, sasagutin ng Bible mamaya yung dalawang tanong na yon. Hallelujah. Naniniwala po ako na wala sino man sa atin dito na magsasabi na gusto niyang mapunta sa impyerno. Meron ba? Of course, wala. Amen? So ayaw nating mapunta sa impyerno. Amen. Tama po ba? Ayaw natin. At gusto kong sabihin na tama yan. Mabuti yan. At dapat lang. Bakit mga kapatid? Pakinggan mo ito. Dapat lang na hindi tayo mapunta sa impyerno sapagkat ang impyerno ay hindi para sa atin. Amen? Yun po ang pamagat ng aking pangangaral ngayong umaga. Hell is not for you. Amen. Hell is not for you. Hindi para sa iyo, hindi para sa atin ang impyerno. Can you say amen? Amen. Yun din po ang sinasabi ng Bible. Basahin po natin ang ating main text. Isang talata lamang po ito, pero mamaya, marami tayong mga talata na babasahin. Specifically, yung context yung tagpo sa Luke chapter 16, kung saan namatay yung mayamang lalaki at si Lazarus. Amen? Pero dito, ang ating main text sa Matthew chapter 25 verse 41. Ganito pong sabi, pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin, hingin natin ang tulong.
Amen. Huwag mong labanan, huwag mong kontrahin ang salita ng Diyos. Dinala ka ng Panginoon ngayong umaga. Amen. Na meron siyang layunin. Meron siyang gustong iparating, ipaalam sa iyo, mga kapatid. Amen. Let's pray, Panginoon Diyos. Hallelujah, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po'y sama-samang lumalapit sa umagang ito, Panginoon. Kailangan ka namin, turuan mo kami, O Diyos. Buksan mo ang aming puso't isipan, buksan mo ang aming mga mata na makita namin, Panginoon Diyos, ang katotohanan na ito, Panginoon. Anong mga dapat namin gawin, Panginoon Diyos, upang huwag kaming malagay at mapunta sa nakakatakot na lugar na ito. Marami pong salamat. Hallelujah, magtuwid ka ng mga puso, magbago ka ng mga buhay, Panginoon Diyos, buhay na nananabik, buhay, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na nga, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hell is not for you. Ang impyerno ay hindi para sa iyo. Una po natin pag-usapan, hell is a real place. Hell is a real place. Sa Tagalog, ang impyerno ay totoong lugar. Amen? Nung umahayo kami, amen, tayo po ay nag-evangelism outreach. Meron akong nakausap na isang tatay dyan sa munisipyo. Tinanong ko siya, kasi one-on-one kami. Amen, ako po. Ang tanong ko sa kanya, tay, naniniwala ka ba sa impyerno? Ang sagot niya ay, oo naman. Ito na ang impyerno. Ang paniwala niya, itong mundo na ang impyerno. Nasabi niya yon dahil siguro sa mga hindi magagandang nangyayari sa kanila. Kaya nga, di ba, may mga nagsasalita ng impyerno, buhay na ito. Nakarinig na ba kayo ng gano'n? Siguro, sa palagay niya, sa paniwala niya, ito na, itong mundong kinagagalawan natin ng impyerno. Pero mga kapatid, hallelujah, nais kong sabihin sa'yo, hindi pa ito ang impyerno. Hindi dito ang impyerno. Ang impyerno ay kapag namatay na ang tao. Amen? Ngayong umaga, mga kapatid, ang impyerno ay totoo. Dahil more or less, nasa 70 na beses na binanggit ang impyerno sa Bible. At alam nyo ba? Listen, alam nyo ba? Na mas maraming tinuro, mas maraming tinalakay, mas maraming binanggit ang Panginoong Hesus nung siya'y nandito pa sa mundo, mas marami siyang binanggit, amen, na paksa tungkol sa impyerno kaysa sa langit. Yes. Mas nag-focus siya sa hell rather than heaven. Amen? So yun ay pagpapahiwatig, mga kapatid, na kung ganun karami, binigyan ng emphasis ng diin, dapat bigyan din natin ng pansin ang impyerno. Amen? Kaya pinapangaral dapat sa church ang impyerno. Amen. Nung kayo ba ay nagsisimba pa sa malaking simbahan, sa Catholic, nakarinig na ba kayo ng misa tungkol sa impyerno? Yun ang problema. O hindi kayo nagsisimba talaga noon? Tama ba? O baka ngayon nyo lang mapapakinggan yung pangangaral patungkol sa impyerno. Tama, wala silang tinuturo, wala silang binabanggit patungkol sa paksa na tinatalakay natin ngayong umaga. Amen. At nakakalungkot din, sapagkat hindi lang mga Catholics, even mga Christian churches, lalo na yung mga mega church, hindi nila pinapasadahan o dinadaanan ang paksa na ito. Bakit? Dahil natatakot sila na mawalan sila ng miyembro? Dahil natatakot sila na masaktan ng mga tao? Bakit? Dahil may tinatago sila na dapat malaman ng mga tao? Kaya ngayong umaga, mga kapatid, welcome to the Father's house. This church preaches hell. Amen? Kung si Jesus pinangaral niya sa times niya, yung hell. Amen, hindi yung nalalaos. Dapat hanggang ngayon pinapangaral sa mga churches ang impyerno. Amen, mga kapatid, kung ang impyerno ay nasa Bible, bakit hindi ipinapangaral? Kaya ngayong umaga, wala akong itatago sa inyo. Dapat malaman mo. Dapat malaman mo. Totoo ang impyerno. Amen? Hallelujah. Paano nasabing totoong lugar ang impyerno? Dahil may description, may paglalarawan.
Halimbawa mga kapatid, ang Pateros ay totoong lugar. Bakit? Dahil may paglalarawan sa Pateros. Ang Pateros, ang pinakamaliit na lugar na sakop ng NCR. Ang Pateros, amen, ay katabi ng Taguig, Pasig at Makati. Sa Pateros, kahit nasa NCR, ay makakakita pa rin ng maraming mga sinaunang bahay. Dito ako nagagiyong, dami pa lang, pagdating namin ng Pateros, nag-ikot kami, dami pa lang mga sinaunang bahay pa dito. Sa Pateros. Sa Pateros, makikipot ang mga daan. Mahirap ang parking. Sa Pateros, maraming balot at penoy. Kaya nga balot, capital of the Philippines. Sa Pateros, maraming gwapo at maganda. Hindi lang, hindi ako sigurado. So mga kapatid, totoong lugar ng Pateros. Dahil na ilalarawan ng Pateros. May description, mga kapatid, ganoon din ang impyerno. Sa Luke chapter 16, mababasa natin ang paglalarawan sa impyerno, mamaya ito, dahil sa tagpong ito, pinasilip sa atin ng Panginoong Hesus kung anong meron at anong nangyayari sa kabilang buhay. Salamat sa ating Panginoon, pinasilip niya sa atin. Amen. Lalo na, amen, itong paksa na tinatalakay natin about hell. Una mga kapatid, hell is a place of darkness. Lugar ng kadiliman. Amen? Matthew 25:30, itapon ninyo ang walang silbing alipin na yan sa kadiliman sa labas. Amen? Ito pong binasa natin, ang context nito, ito po yung isa sa tatlong alipin na hindi napagkatiwalaan ng mabuti at tapat. Naalala niyo yun? Yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2, yung isa binigyan ng 1. Yung 2, napagkatiwalaan. Diba? Pero itong isa, hindi napagkatiwalaan. Nagalit ang Panginoon. Nagsabi sa verse 30, itapon ninyo walang silbing alipin na yan sa kadiliman sa labas. Amen? Yan pong kadiliman sa labas, yan po tumutukoy, kapag pinag-aralan niyo po ang Bible, tumutukoy sa impyerno. Amen? Bakit madilim mga kapatid? Dahil wala ang Panginoong Hesus doon. Wala, syempre, wala ang Panginoon sa impyerno. Amen po ba? Amen. Sabi po kasi ng Bible mga kapatid, hindi ko na nilagay yung verse, John 8:12, Jesus is the light of the world. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. At kung wala si Jesus doon sa impyerno, walang liwanag doon. Walang ilaw doon. Amen. Kaya totoo sabi ng Bible, ang impyerno ay lugar ng kadiliman. Amen po ba? A place of darkness. At alam po natin mga kapatid, ang salitang kadiliman ay negatibong salita. Di ba? Pag nakakarinig ka ng kadiliman, ang dating agad sa'yo, negative. Alam mo, ang dilim ng kinabukasan niyan. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, parang hindi magandang kahihinatnan ng buhay ng tao na yun. Tama ba? Ang dilim ng kinabukasan niya. Ginamit yung salitang dilim, madilim. Alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, nananaig ang kadiliman sa ating bansa. Ano ibig sabihin nun? Magulo, puro kasama. Tama ba? Ang salitang kadiliman ay negative. Kaya mga kapatid, ang impyerno, negative. Madilim. Wala tayong anumang mabubuting makukuha, matatanggap sa impyerno. Amen? Ang impyerno, a place of darkness. Ikalawa mga kapatid, hell is a place of torment. Ang impyerno ay lugar ng paghihirap. Hindi lang basta paghihirap, sobrang paghihirap. Kayo nga, sobrang paghihirap, sobrang paghihirap. Amen? Luke chapter 16 verse 24. Kaya ito na yung sa Luke chapter 16. Pinasilip ng Panginoon anong mangyayari pagkamatay ng tao. Kaya tumawag siya, yung mayamang lalaki, ang mga Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isausaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Bakit? Dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Take note mga kapatid, hindi lang siya hirap, kundi siya hirap na hirap. Diniin ng Bible yung salitang hirap na hirap. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, sa kabilang buhay, may pakiramdam pa rin tayo. Gumagana yung ating mga senses.
sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of touch. May nararamdaman ka pa rin. Nandoon yung consciousness. Hindi yun doon wala kang pakiramdam. No, nabasa natin. Naramdaman niya ang hirap. Amen po ba? Hirap na hirap siya dahil init na init siya. At humiling na kung sana'y patakan ng tubig ang kanyang dila para lumamig ang pakiramdam niya. Amen? Alam niyo dito sa Pilipinas ay mainit. Lalo na kapag summer. Naghahanap tayo ng malamig na tubig o kaya naman ay naliligo tayo ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw para maibsan yung init. Tama ba? Alam niyo, naalala ko rin na nasunugan na kami sa Mandaluyong. Nakatira pa kami. Ako'y high school taong 2007. Amen? Nasunugan kami. Yun at ang pinakamalaking sunog noon nung time na yon sa Mandaluyong. Amen? Ilang block doon sa aming barangay. Ang aming barangay, ang pinakamalaking barangay doon, squatters area. Amen? Nasunugan kami 2007. Pagtapos ng sunog, kasama ko yung mga kababata ko, pumunta kami doon sa pinangyarihan ng sunog. Pagdating namin doon, sariwa pa yung sunog. Kaya, alam niyo mga kapatid, pagdating namin doon, sobrang init. Yung singaw ng init, yung apoy, nakakatapos ng subukin yung mga bahay doon. Alam niyo mga kapatid, sa sobrang init, hindi ako nakatagal. Umalis din agad ako. Babalik na lang ako mamaya. Kasi yung mga doon, maghahanap kasi ng mga bakal. Sabi ko, ang init pa, mamaya na lang. Mga kapatid, wala nang apoy nun. Wala pang apoy yun. Napakainit na. How much more ito na pinag-uusapan natin ngayong umaga? Na siya'y napapaligiran ng apoy. Andyan pa po ba kayo? Hirap na hirap ako nga. Di ba wala na apoy nun? May kakatapos na, ang init. Ramdam ko talaga. Grabe. Amen? Kaya mga kapatid, napakahirap sa impyerno dahil may apoy. At ang apoy, mainit at nakakapasok. Amen? Ano pa mga kapatid? Sa impyerno ay merong uod na hindi namamatay. Matthew 9:47-48, itatapon ka naman sa impyerno. Pero yun yung mga kapatid ang Bible, binanggit niya yung salitang impyerno. So totoo talaga ang impyerno. Itatapon ka naman sa impyerno, ang mga uod doon ay hindi namamatay. Di ba ang uod mga kapatid, yung kadiring insekto, di ba sa marami sa atin, ang tingin natin sa uod, di ba, kadiring insekto na ayaw nating hipuin o hawakan. Amen? Pero mga kapatid, sa impyerno, ang paglalarawan ng Bible, hindi namamatay. Kahit anong gawin natin, gagapang sa buong katawan ng tao. Hindi namamatay. Nakita niyo ba yung picture kanina? Yung sa title ko? Amen? Hell is a place of darkness. Hell is a place of torment. Hell is a place of no hope. Ang impyerno ay lugar na walang pag-asa. Wala. Mga kapatid, wala. Walang pag-asa doon. Bakit walang pag-asa? Dahil ang impyerno ay eternity. Ano ulit ang eternity? Ano ulit ang eternity? Alam niyo mga kapatid, kung dito sa mundo, ang nakukulong, pwedeng lumaya. Di ba? Pagtapos ng 30 years, siya'y sinentensyahan, 40 years, di ba? Tagal na nun. Pero alam natin mga kapatid, kahit gaano katagal yan, pwede pa rin yung makalaya at makalabas sa kulungan. But this morning, mga kapatid, believe me, I will tell you, sa impyerno, walang laya. Walang labasan doon. Amen? Ulitin ko, walang laya. Walang labasan. Walang nakakatakas doon. Luke 16:26, isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid. At ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Amen? Ito po yung mayamang lalaki. Amen? Yung sabi niya, di ba, patakan mo naman ng tubig yung dila ko. Hirap na ako dito. Ito ang sagot. Amen?
ni Abraham, sabi niya, hindi maaari. Hindi pwede na yung mga narito sa langit ay makatawid dyan sa impyerno at yung mga nandyan sa impyerno makatawid dito sa langit. So sa impyerno mga kapatid, walang tawiran, walang labasan, walang laya. Doon sa impyerno ay habang buhay. Amen? Walang palipat-lipat, hindi natatapos. Ganito ko siguro ipapaliwanag yung walang hanggan. Halimbawa mga kapatid, yung naka 1,000 taon ka na, halimbawa nabilang mo, grabe na 1,000 years na ako. Pero sa Diyos pala, isang araw pa lang yun. Nagets nyo? Ha? Isang araw pa lang, pero bilang ko 1,000 taon na. No, isang araw pa lang. So ano ibig sabihin nun? Hindi talaga natatapos. Walang hanggan at nagpapatuloy. Amen po ba? Sa isip mo, ang tagal naman nun. Bakit ganun? Kasi ang totoo mga kapatid, walang hanggan. Tingnan nyo sabi sa Matthew 25:41, doon kayo sa walang katapusang apoy. Walang katapusang apoy. Nabasa nyo ba yun? Walang katapusang apoy. Doon sa impyerno mga kapatid, hindi namamatay ang uod, hindi namamatay ang apoy. Habang buhay na mararanasan ang hirap at pagdurusa. At gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, hallelujah, doon sa impyerno, walang time first. Walang time out. Walang day off. Walang rest day. Time out muna, hirap na ako. Sorry, walang time out. Walang day off. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen? Hell is forever. Hell is forever. Kaya sabi sa binasa natin kanina, Matthew 25:30, itapon ninyo ang walang silbing alipin na yan sa kadiliman sa labas. Doon ay iiyak siya. Biro niyo mga kapatid, yun ang gagawin. Iiyak at magngangalit ang kanyang ngipin. Yung magngangalit ang kanyang ngipin, ito yung ano mga kapatid, yung para bang magdidikit yung kanyang ngipin sa sobrang sakit. Narasan mo na ba niya? Di ba yung nagdidikit yung ngipin mo? Yun yun. Yun ang description ng Bible. Magngangalit ang ngipin sa sobrang sakit, sa sobrang hirap. Amen po ba? Amen. Hindi mapintang mukha. Amen? Biruin nyo mga kapatid, paano ba namang hindi mahihirapan? Paano ba namang hindi masasaktan? Eh hindi nga namamatay ang apoy. Amen? So narito mga kapatid, inilarawan ng Bible ang impyerno, kaya ang impyerno ay totoo. Totoong lugar, totoong mararanasan, at ayon sa paglalarawan ng Bible, ang impyerno ay lugar na hindi gugustuhin na puntahan ng tao. So balikan natin yung tanong kanina, mga kapatid, naniniwala ka ba sa impyerno? Amen. Gusto ko makita ang kamay ng mga naniniwala sa impyerno. Ngayon, alam niyo ba kung bakit may mga tao na hindi naniniwala sa impyerno? Ang sagot ay simple lang. Para mapagbigyan ang mga kasalanan ginagawa nila. Ganun lang kasimple. Hindi totoo impyerno. Okay lang tumandaya, wala namang impyerno. Okay lang to, yung magalit, makipag-away. Hell is not real. Ayos lang mag-inom, ayos lang maglasing, hindi naman totoo ang impyerno. Nagigets yung point? Amen. Ayos lang, sumama, amen, sumama ang loob ko, amen, hindi naman totoo ang impyerno. Ayos lang na ako'y sumama sa hindi ko asawa, hindi naman totoo ang impyerno. Yun ang sagot, bakit ayaw ng mga tao maniwala sa impyerno? Para ma-justify, ma-validate yung kanilang mga ginagawang masama at mali. Amen. Hell is not real. Kaya okay lang ito. Ano lang kasimple mga kapatid? Amen. Bakit tayo nilang paniwalaan ng impyerno? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ginagawa nilang palusot ang walang impyerno para magawa nilang mali at masamang ginagawa nila. Kaya alam niyo mga kapatid, pakinggan niyo ito. Listen, mahalaga ito. Yung mga hindi naniniwala sa impyerno, sila ang mapupunta sa impyerno. Kasi nga hindi nila pinaniniwalaan eh. At dahil hindi nila pinaniniwalaan, sigurado gagawa yun ng masama at mali sa paningin ng Diyos. Amen. Tama? Amen. Kasi nga, di ba? Walang impyerno. So, di ba? Amen? Alam nyo mga kapatid, listen. Kung hindi totoo ang impyerno, listen ha, kung hindi totoo ang impyerno, pauuwiin ko na kayo
At uubarin ko na, hindi na ako magpapastor. Bakit? Dahil bakit pa natin gagawin itong mga ginagawa natin kung hindi totoong impyerno? Bakit pa tayo dadalo sa church ng Sunday, dadalo sa church ng Thursday, kung hindi naman pala totoong impyerno? Bakit pa tayo kailangan magbigay, suportahan ng church, kung hindi naman pala totoong impyerno? Bakit pa tayo mananalangin sa Panginoon kung hindi naman pala totoong impyerno? Bakit pa tayo hahayo sa labas, mag-aakay ng mga tao, mag-iimbita ng mga tao, mangangaral sa kanila, kung wala naman palang impyerno? What for? What's the point of all of this? Pauwiin ko na lang kayo, sayang lang ang oras, sayang din ang pera. Di ba? Bakit ako magpapagod ng magpapastor? Wala naman palang impyerno. Para saan? Ano itong ginagawa ko? Ano yung ginagawa nyo? Di ba? Matulog na lang tayo. Sa mga kanya-kanyang bahay natin. Tama po ba? Andiyan pa po ba kayo? Subalit ngayong umaga mga kapatid, nais kong malaman mo, amen, at hindi ka maging ignorante, sinungaling ang dyablo na walang impyerno at totoo ang salita ng Diyos na merong impyerno. Amen? Kanino ka maniniwala? Sa Diyos? Sa Diyos? Sa dyablo? Ako naniniwala ako sa Diyos at sa kanyang salita. Kaya pinapangaral ko ito sa inyo ngayon. Ang pinagkukunan ko ay Bible, salita ng Diyos. Totoong impyerno. Amen? Alam nyo hindi totoo? Ito, maganda ito. Alam nyo hindi totoo? Ang hindi totoo ay purgatorio. Sabi nga sa inyo, thank you sa inyong pagpunta. Mabubuksan ang ating mga kamalayan. Mamumulat sa katotohanan ngayong umaga. Hindi totoo ang purgatorio. Nandiyan pa po ba kayo? Mula sa salitang purga. Ano ba ang purga? Pinupurga. Nililinis. Amen? Ito yung paniniwala, di ba? Ng mga malaking simbahan. Kapag namatay ang tao, malalagay daw muna siya sa purgatorio para purgahin. Tama ba? Tama ba? Sino dito yung mga dating? Oy, ayaw na aminin. Di ba? Tama ba? Para daw purgahin. Tapos kapag napurga na, yun na, sa langit na ang punta. Kaya nga di ba mga kapatid, may padasal sa mga namatay sa Catholics. Di ba? Yun. Kaya dinadasalan para daw purgahin. Nililinis. Amen. Ngayong umaga mga kapatid, I challenge you. Yes, I challenge you. Pwede mo bang ipakita sa akin na merong purgatorio sa Bible? Pwede mo bang ipakita? Nalakas ang loob ko. Dahil alam ko salita ng Diyos. At, pwede nyo bang ipakita sa akin? Listen, pwede nyo bang ipakita sa akin na tinuturo ng Bible ang pagdadasal sa mga namatay? I give you this Bible. Tinuturo ba ng Bible ang pagdadasal sa mga namatay? Kasi mga kapatid, ang church na ito, na inaatinan po ninyo, Bible po ang pinaniniwalaan. Hindi po magazine, hindi po alamat, hindi po sabi-sabi ng tao. Meron po kami laging reference. Kaya nga may monitor tayo, pina-flash ko dyan ang mga Bible verses. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, sorry. Pero ang purgatorio at pagdadasal sa mga namatay ay wala sa Bible. O hindi tinuturo at in-encourage ng Bible. At dahil wala sa Bible mga kapatid, tingin lang sa akin, dahil wala sa Bible, hindi dapat ginagawa. Ulitin ko, hindi dapat ginagawa. Sino nagturo sa inyo? Ewan ko. O yun na, hindi mo na alam. Nagtuturo ka na. Sabi kasi nung nakatayo doon na nakaputi. Dapat may alam ka. Amen? Kaya madaling madaya ang tao kasi walang alam. Amen? Mga kapatid, ang nakalagay sa Bible ay, una, kapag namatay ang tao, mapupunta siya agad sa paglalagyan niya. At yun ay langit. Langit lang o impyerno lang. Walang pangatlo. Walang purgatorio.
Luke 16 verses 22 to 23. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades, amen, na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazarus sa kanyang kandungan. So sabi ko kasi niya, gumagana yung ating mga senses sa kabilang buhay. Kanina naramdaman niya, ito naman ngayon, nakita niya. At kilala niya. Amen? Kahit sa kabilang, makikilala mo yung mga tao na kilala mo dito sa lupa. Siya na yun ah. Amen? Nakilala ng mayamang lalaki si Lazarus. Yung kandungan dito ni Abraham o Abraham's bosom na pinaglagyan kay Lazarus ay tumutukoy sa langit. At yung Hades dyan na sinabi na pinaglagyan sa mayaman ay tumutukoy sa impyerno. May nabasa pa kayong purgatorio? At dinala muna ang mayaman sa purgatorio. Meron ba ganon? Wala mga kapatid, dalawa lang. Langit lang, impyerno lang. Amen? Walang pangatlong destinasyon na walang purgatorio. Alam nyo kung saan ang purgatorio? Meron naman talagang purgatorio. Alam nyo kung saan? Dito sa lupa ang purgatorio. Dito tayo pinupurga. Dito tayo nililinis. Amen? Habang buhay pa at hindi kapag namatay na. Kaya may church. Kaya may pangangaral ng salita ng Diyos. Yung ginagawa natin, itong oras na ito, pinupurga tayo. Nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos, yan ay pagpupurga. Sabi sa Ephesians 5:26, upang kanyang pakabanalin siya, ang tinutukoy dyan ay ang church na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Amen? Ang isa sa pangunahing ginagawa ng tubig ay maglinis. Tama po ba? Amen? At dito sa binasa natin, ang salita dyan o salita ng Diyos ay tubig na naglilinis. Kaya dito po sa church, sa Potter's House, binababad tayo sa salita ng Diyos. Ano ba naman yung church na natin ang puro na lang pangangaral. Ang tagal pa ni Pastor Timothy mangaral, nangaral na kagabi, may pangangaral naman ngayong umaga. Mga kapatid, kasi sabi nga ng salita ng Diyos, sa salita ng Diyos, pinupurga tayo. Nandito ang paglilinis. Kasi kapag nakapakinig ka, di ba, paminsan mga kapatid, yung ouch, aray. Ako yun. Mali pala yun. Kasalanan pala yun. Naku, hingi ako ng tawad sa Panginoon. Hindi ko na ulit uulitin. Diba? Nililinis ka. Amen po ba? Hindi sa kabilang buhay ang paglilinis. Dito sa lupa ang paglilinis, pagpupurga. Amen po ba? Hallelujah. At ngayong umaga mga kapatid, ikalawa, ang mga namatay ang nananalangin sa mga buhay. Pansinin nyo, ang mga namatay ang nananalangin sa mga buhay. Nag-gets niyo? Luke 16:27-28, sinabi pa ng mayaman, kung ganoon, ang mga Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap, place of torment, nang hindi sila mapunta rito. Pansinin niyo mga kapatid, yung namatay dito na mayaman, siya ay humihiling. Siya ay nagre-request. Di ba ganun ang panalangin? Nagre-request ka? Humihiling ka? Tama po ba? Kaya ito pong talata na binasa natin ay larawan ng panalangin. So dito, sino ang nananalangin? Sino ang nananalangin? Yung buhay sa namatay o yung namatay sa buhay? Basa natin, may reference ako sa Bible, ang nananalangin ay yung mga namatay para sa mga nabubuhay. Amen. Pag uwi mo sa bahay, kung may Bible ka, basahin mo ulit ito, balikan mo. Tignan ko nga yung mga verses na sinabi doon. Naniniwala ako, ganyan din ang nakasulat. Kaya ito ang totoo mga kapatid. Listen, ang panalangin sa mga namatay, listen na, malaki ito, ang panalangin sa mga namatay, wala nang saysay. Gumagastos ka lang. Gumagastos ka lang. Pinagkakaperahan ka lang. Di ba yung padasal may bayad yan? Tama ba? O, tingnan nyo. Anong paniniwalaan nyo ngayon? May papakita ka ba?
may papakita ka ba sa akin na dapat bang dasalin yung mga patay? Tanungin nyo. Ng mga nagsasabi sa inyo na gano'n. At ikumpara nyo itong salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang panalangin sa mga namatay, wala nang saysay. Kasi nga, patay na. Ulitin ko, patay na. Nandoon na sila sa langit, o kaya naman, nandoon na sila sa impyerno. Nandoon na sila sa kinalalagyan nila. Amen? Ang totoo mga kapatid, listen, totoo, right now, this very moment, sila ang nananalangin para sa iyo. Para sa iyo. Sila. Yung mga napunta sa langit, they are hoping, they are asking God, Lord, please, gusto ko rin mapunta dito sa langit, ang mamahal ko sa buhay. Sa kabilang banda, they are crying, weeping. Lord, please, huwag silang mapunta sa lugar na ito. Sila ang nananalangin para sa iyo. Yung mga namatay na mahal sa buhay, sila ang nananalangin para sa iyo. Na nabubuhay pa. Kasi sa kanila, wala na. Kapag nandun na sila sa pinaglagyan nila, doon na yun. Wala nang balikan habang buhay. Nag-gets nyo ba? Amen? Hallelujah. Kaya tingnan nyo mga kapatid, tingnan ninyo. Ang paniniwala ng tao, ang paniniwala ng malaking simbahan, hindi po ito paninira. Ito nakalagay sa Bible. At gusto ko po kayo ituwid at maliwanagan. Pansinin nyo, ang turo ng malaking simbahan, ang turo ng tao, taliwas, iba sa tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya alam nyo mga kapatid, may nabasa akong ganito eh. Hindi ko alam kung sino nag-post, kung kanino nang galing. Facebook. May matagal na ito pero hindi ko makalimutan. Ang sabi doon ay, kung nasusunog ang bahay mo, o kung nakikita mo nasusunog ang bahay mo, ay hindi ka pa ba tatakbo papalabas? Amen? Ganon din, kung nakikita mo nang nasusunog ang pinaniniwalaan mong relihiyon, hindi ka pa ba aalis at tatakas para maligtas? Amen. Diyan pa po ba kayo? Amen. Hindi, dito na ako lumaki, dito na ako mamamatay. That's pride. That's pride. Nakapakinig ka na, alam mo na ang salita ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Mga kapatid, sa maniwala ka o sa hindi, totoo ang impyerno. Isa pa ulit na Bible reference tungkol sa impyerno, Revelation 20:14, ang kamatayan at ang Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito, ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Amen? Hallelujah. Yes, totoo po ang impyerno, pero hindi para sa tao ang impyerno. So, ikalawa, pag-usapan natin. Amen. Bear with me mga kapatid. Gusto kong tapusin ito. Lalabas tayo, tinuruan tayo ng Panginoon. Na iniingatan ng ating sarili. Hell is not for people. Amen. Ang impyerno ay hindi para sa atin, hindi para sa mga tao. Balikan natin ang ating main text, Matthew 25:41. Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. So mga kapatid, narito, hallelujah, ang impyerno ay ginawa o hinanda para talaga sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yung kampon na sinasabi dyan, yan yung 1/3 of angels na sumama kay Lucifer na nagrebelde sa Diyos. Amen? So malinaw, para sa dyablo at hindi para sa mga tao. So dito papasok ang ikalawang tanong kanina. Naniniwala ka ba sa impyerno? Pangalawa. So pastor, meron bang napupunta na tao sa impyerno? Amen. Kayo ang sumagot. Meron bang napupunta na tao sa impyerno? Meron? Wala. Kasi pastor, oh, para lang naman sa dyablo. So walang tao napupunta doon. Amen? Sagutin natin mamaya. Di ba? Meron pa nga nagtanong ng ganito. Why would a God of love send a person to hell? Nabasa niyo na ba ito? Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit niya hahayaang mapunta sa impyerno ang tao? Oo nga naman. Di ba? Ang Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig siya. Bakit niya hahayaan na mapunta ang tao sa impyerno?
Ngayong umaga mga kapatid, opo, tama, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay mabuti. Inawit lang natin kayo sa praise and worship. Mabuti ang Diyos, lagi siyang mabuti. Amen. Katunayan, mga kapatid, ginawa ng Diyos ang pinakamabuti, ang pinakamagagawa niya para maligtas tayo. Amen. Yun yung topic kagabi. Naparito ang ating Panginoong Hesus. Siya ang napako sa krus at namatay. Yun ang patunay ng kanyang pag-ibig, kabutihan, habag at biyaya sa atin. Na kung tutusin mga kapatid, pwede namang hindi gawin ng Panginoon. Pero dahil mahal ka niya, ulitin ko pero dahil mahal ka niya, amen, mahal na mahal ka niya, dinala niya ang kasalanan ko at kasalanan mo doon sa krus. Amen. Siya ang tumubos ng kasalanan nating lahat. Ginawa yun ng Panginoong Hesus dahil ayaw niya na mapunta ang tao sa impyerno. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay impyerno. So ang tanong ulit, meron bang napupunta sa impyerno? Why would a God? Meron ba? Gusto kong makita ang kamay. Ng mga nagsabing meron. So makita ang kamay ng mga nagsabing wala. Oh, tingnan nyo. Ikaw rin alam mo andyan sa puso mo nilagay ng Diyos. Alam mo may eternity. Alam mo may paglalagyan ng tao. Mga kapatid, ang sagot ay oo. Mahirap panggitin pero oo. Amen? Oo, ang impyerno ay hindi para sa tao. Oo, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya lang, ang nakakalungkot na katotohanan mga kapatid, tingay lahat sa akin. Kasi dyan, why would a God of love send a person to Him? Mga kapatid, tingay lahat sa akin. Hindi ang Diyos ang nagdadala sa tao sa impyerno. Kundi ang tao ang pumipili na siya'y mapunta sa impyerno. Hindi ang Diyos. Not God. Mahal ka nga ng Panginoon Ang tao ang pumipili. Amen? Pakiano? Hell is not for people, but people choose to go there. Andiyan pa po ba kayo? People choose. Remember, nilikha tayo ng Diyos na may free will. May sariling decision. May sariling pagpapasya. Amen? Tama? Kanina nagpasya ka kung atin ka o hindi. Free will ang tawag dyan. Amen po ba? Hallelujah. Mga kapatid, naalala nyo ba yung pangangaral ko na self is our worst enemy? Ang pagbabagong buhay ay partnership. Marami ang gustong magbagong buhay. Gusto rin ng Diyos na baguhin ang ating buhay. Pero ang pagbabagong buhay ay hindi automatic. Na Diyos lang ang gagawa. Mga kapatid, hindi tayo mababago ng Diyos kung hindi tayo magpapabago sa Diyos. Partnership. So ang punto ko dito, may bahagi tayo, hindi lang ang Diyos. Ikalawa, sinabi ko pa nung pangangaral na yun, ang pagpapala ay partnership. Gusto ng Diyos pagpalain tayo. Siyempre, gusto din natin na pagpalain tayo. Pero ang pagpapala, hindi automatic. Na Diyos lang ang kikilos. May kailangan tayong gawin. Punong-puno ang Bible, di ba? May kondisyon. Di ba po ba? Mga kapatid, susundin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Faith and obedience. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ganun din sa pagpunta sa langit. Gusto ng Diyos mapunta tayo sa langit. Tandaan mo yun, 100% gusto ng Diyos mapunta tayo sa langit. At sigurado ako, gusto rin nating mapunta tayo sa langit. Pero mapunta sa langit ay hindi automatic. Na Diyos lang ang gagawa. Amen? Mga kapatid, pakinggan mo ito. Marami ang gustong pumunta sa langit. Sino dito ang gusto mapunta sa langit? Kaya lang ang problema, tingin lang sa akin ulit, ang problema, ang kanilang puso, ang kanilang isip, ang kanilang salita, ang kanilang mga ginagawa, hindi pang langit. Tama? Contradict yung kanilang gusto sa kanilang ginagawa. Tama? O nagsisinungaling si pastor? Maraming gusto mong pumunta sa langit, kaya lang kanilang puso hindi handa para sa langit.
Amen po ba? Mga kapatid, maniwala ka ulit. 100% gusto ng Diyos mapunta tayo sa langit. Pero hindi lang ang Diyos ang kikilos na para bang dadalhin na lang niya tayo sa langit. Para bang iaahon ka na lang, okay, langit. Parang gano'n. Mga kapatid, tandaan mo ito. Kahit gaano ka gusto ng Diyos na mapunta tayo sa langit, pero kung hindi matuwid ang puso natin, kung patuloy tayo namumuhay sa kasalanan, nilalabanan ng kumbiksyon ng banal na espiritu, tinatanggihan ng Panginoon hanggang sa mamatay ang tao. Sorry mga kapatid, pero sinasabi ng Bible, hindi tayo papasok sa langit. Mga kapatid, ginawa na ng Panginoong Hesus ang dapat gawin doon sa krus. Ibinigay na niya ang kanyang buhay. At hanggang ngayon mga kapatid, listen, hanggang ngayon, ginagawa ng Panginoon ang lahat, para abutin ang tao. Ginagawa ng Panginoon lahat, kaya nga nagpadala ng church dito sa Pateros. Na dapat nandun lang kami sa Mandaluyong, nakaupo lang din, nakikinig sa pangangaral ni Pastor Boyet. Pero sabi ni Pastor Boyet, may mga kaluluwa, may mga tao doon sa Pateros. Timothy Rolin, punta kayo doon sa Pateros. Maraming mga tao hindi nila alam na may langit at impyerno. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, hanggang ngayon, ginagawa ng Panginoon ang lahat. Amen. Sabi nga sa 2 Peter 3:9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man. Ito ang puso ng Panginoon. Kaya mga kapatid, amen, yung kapag yung mga ginagawa natin pangangaral dito, pangangaral sa labas, pag-iimbita, alam nyo, ang Diyos talaga yon. Gumagamit lang siya ng mga tao para maligtas ang ibang tao. Kaya yung may nag-invite sa inyo, padala yun ng Panginoon. Ipangaral mo sa Kanya, amen, ang kaligtasan sa ating Panginoong Hesus. Kaya lang ang problema mga kapatid, ito na nga, balikan natin. Hindi ang Diyos ang nagdadala sa tao sa impyerno, kundi ang tao ang nagpapasya, ang pumipili para ang tao mapunta sa impyerno. Gusto niyo ng example? Gusto niyo example? Attend tayo sa church. Ay, mamaya na lang. Ay, susunod. Busy lang ako ngayon. Maraming gagawin. Pasensya na. Uy, halika na. May Bible study tayo. Ay, maraming gagawin sa bahay. Ang Diyos nag-iimbita. Halika, punta ka sa church. Ang tao naman, sorry. Ang maraming busy lang talaga. Sorry. Ayaan mo sa susunod. So ngayong umaga mga kapatid, sino nagdadala sa impyerno? Ang Diyos o ang tao? Nagets niyo? Kapag sa church, ayaw. Kapag sa inuman, mabilis. Kapag sa bingguhan, kapag sa party, pero pag church, sorry. O ngayon, paliwanag mo sa akin, sinong nagdadala ng tao sa impyerno? Ang Diyos? No. Palagi kanyang inaabot. Mga kapatid, pakinggan mo ito, kailanman, hindi lumayo ang Diyos sa tao. Ang tao ang pilit na lumalayo sa Diyos. Lagi kang inaabot. Baka nga si Brother Joseph na testimony niya kanina na nag-iinip pa siya. Yun ang naging way ng Panginoon para manumbalik siya sa Panginoon. Ginagawa lahat ng Panginoon mga kapatid. Kaya lang ang tao yun nga ang daang dahilan. Gusto mapunta sa langit pero yung pinakamalapit na church hindi mapuntahan. Andiyan pa po ba kayo? I preach this because I love you. Amen po ba? So meron na pupunta sa impyerno? Meron. Pero hindi ang Diyos ang dahilan. It's your choice. It's your decision. Ginawa ng Panginoon. Pinadala sa inyo si Sister Marian, pinadala sa inyo si Pastor Timothy, pinadala sa inyo si Sister Macaria, Sister Jewel, pinadala sa inyo si Jem, si Clyde, pinadala sa inyo si Sister Rolin. Diyos talaga yun. Ang tao. Basahin natin mga kapatid, 1 Corinthians chapter 6.
Verses 9 to 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Bible. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapit, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, naghang. Bible ito, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Walang bahagi. Revelation 20:14-15, ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Itong ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sino mang, take note, sino mang tumutukoy sa tao, sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Revelation 21:8, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, sa Panginoong Isusa, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kamusta ka, kapatid ko sa Panginoon? Binagsakan ko kayo ng mga Bible verses. Hindi po inimbento ni Pastor Tim. Mga nakasulat sa Bible. At itong mga binasa natin lahat, listen, itong mga binasa natin lahat, hindi yan mga hayop, kundi yan ay mga tao. Amen. Amen. Alam niyo mga kapatid, may narinig na rin ako dito. Inimbitahan siyang dumalo sa church. Ang sagot niya, ayoko pumunta sa church. Masusunog ako doon. Nakarinig na ako lang gano'n. Ayoko pumunta doon sa church, masusunog ako doon. Tanungin ko kayo ngayon, nung pumunta pa kayo dito, nasunog kayo? Nasunog pa kayo? O, tingin kayo lahat sa akin. Pakinggan mo ito. Walang nasusunog sa pagpunta sa church. Pero merong nasusunog sa kasalanan. Yun ang tandaan mo. Walang nasusunog sa pagpunta sa church. Ang nasusunog ay yung mga nasa kasalanan. Amen? Hallelujah. Diba? May mga tao, mga kapatid na, diba? Totoo ito eh, tatawanan ka lang. Uy, masama yan. Kurang mo na yan. Pag-iligarilyo, paglalasing, pagsusugal, pagdodroga, masama yan. Ba, isang ingisian ka lang, tatawanan ka lang. Amen? Pero ang tanong mga kapatid, ngayong umaga, makakatawa pa kaya ang tao kapag nasa impyerno na siya? Listen, makakatawa pa kaya ang tao kapag nasa impyerno na siya? Matatawanan, di ba? Ako sa walang problema. Ay may pastor, tanggap ko ito. Itong aking pinasok. Tatawanan ka, baliw. Ano pinapangaral mo? Paano pinapahinto ito sa akin? Pero ang tanong ko ngayong umaga, makakatawa pa kaya ang tao kapag nasa impyerno na siya? Amen po ba? Mga kapatid, ulitin ko, hindi ang Diyos ang nagdadala sa tao sa impyerno. Ang tao ang nagdadala ng kanyang sarili sa impyerno. At binasa natin ang mga talata sa Biblia. Mga kapatid, i-take note mo to, hindi lahat papuntang langit. Hindi lahat. Kaya lagi nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos sa tao na magsisi, talikuran ng kanilang mga kasalanan, sumunod sa Panginoon. Dahil ang impyerno ay hindi para sa tao. Amen? Hindi yung para sa iyo. Kaya nalulungkot ang Diyos sa tuwing merong tao na mapupunta sa impyerno. Dahil ginawa ang impyerno para sa dyablo. Sa kanyang mga kampo. Nandiyan pa po ba kayo? Amen?
Hallelujah. Ang magandang balita ngayong umaga, dito ako magtatapos, ang impyerno ay maiiwasan. Hell, amen, is avoidable. O avoiding hell. Hell is avoidable. Amen? Sino ayaw mapunta sa impyerno? Ako ayaw ko. Sino ayaw mapunta sa impyerno? Kailangan mong iwasan. At ang magandang balita, maiiwasan ang impyerno. Amen? Dahil, bakit natin kailangan iwasan? Dahil ang impyerno, habang buhay. Habang buhay na. Amen? So anong kailangan gawin mga kapatid? Tatlo ito. Una, turn away from sin. Turn away from sin. Ang Tagalog nun, talikuran natin ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Yun, mga kapatid, yun ang unang paraan talaga. Walang anumang kasalanan na makakapasok sa langit. Lahat ng kasalanan, binasa natin kanina sunod-sunod, lahat papuntang impyerno. Kaya kung hindi mo tatalikuran ng mga kasalanan, mga kapatid, wala akong magagawa, ikaw na yan. Nangaral na ako, nagbigay na ako ng babala. Amen po ba? Turn away from sin. Naalala niyo ba yung pangangaral ko patungkol dun sa babae na nahuli sa pangangalo niya? Dinala siya ng mga leader ng simbahan sa ating Panginoong Hesus. At sabi ng mga leader ng simbahan, Amen, Guro, ang babae ito ay nahuli sa pangangalo niya. At ayon sa kautusan natin, kautusan ni Moses, dapat siyang mamatay. Pero sumagot ang Panginoon, sabi niya, sige, ang walang kasalanan na siya unang bumato. At alam ng mga leader ng simbahan na, alam nila makasalanan din silang lahat. So isa-isa sila, yung kanilang dinampot na bato, ibinabawal nila, nagsimula sila mag-alisan. At nung wala ng tao, amen, hallelujah, yung Panginoon na lang at yung babae, hindi rin hinatulan ng Panginoon yung babae. Doon pumasok yung pinawalang sala siya ng Panginoon. Justified, kinahabagan, pinatawad ng ating Panginoong Hesus. Pero, may pero. Yes, pinatawad siya ng ating Panginoon. Pero nung maghihiwalay na ang Panginoon at yung babae, hindi lang siya basta pinaalis ng Panginoon, kundi merong sinabi ang Panginoon. Merong sinabi ang Panginoon bago sila maghiwalay ng babae. Ano yun? Basahin natin. John 8:11. At sinabi niya, walang sino man Panginoon, ibig sabihin walang bumato sa akin. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Pumayo ka na, at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Mula ngayong October 26, 2025, pinatawad ka na ng Panginoon, niligtas ka na ng Panginoon, at sinasabi ng Panginoon, mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Amen. Mga kapatid, biruin mo, binigkas yan mismo ng ating Panginoong Hesus. Yan ay isang paalala at babala na ang tao ay dapat umiwas, lumayo sa kasalanan. Alam niyo kung bakit? Dahil alam ng Panginoon na ang paglalagay ng kasalanan ay walang iba kundi impyerno. Hindi yan sasabihin ng Panginoon kung maliit na bagay ang kasalanan. Hayaan na natin. Hayaan mo siyang bumalik sa dating? No. Sabi ng Panginoon, pinatawad ka na, humayo ka na, pero mula ngayon, huwag ka nang bumalik sa dati mong mga ginagawang kasalanan. Mga kapatid, nandiyan pa po ba kayo? Amen. Turn away from sin. Ito ang una. Sinong ayaw mapunta sa impyerno? Amen. Amen. Turn away from sin. Mga kapatid, seryoso ang Panginoon sa kasalanan. Amen? Alin, tingnan niyo po ang sabi, Mark 9:43-47. Kung ang kamay mo, ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Grabe. Mas mabuti pang isa lang ang kamay mo, pero may buhay na walang hanggan ka. Kaysa sa dalawang kamay mo, pero sa impyerno ka naman mapupunta. Kung saan ang apoy ay hindi namamatay. Verse 45, kung ang paa mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang paa mo, pero may buhay na walang hanggan ka. Kaysa sa dalawang paa mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Verse 47, at kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo, pero kabilang ka sa kaharian ng Diyos. Kaysa sa dalawang mata mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Mga kapatid, binanggit ng Panginoon 3 beses. Si Jesus mismo nagsasalita dyan. 3 times binanggit niya yung walang hanggan at impyerno. Amen. Mga kapatid, pansinin nyo, ganito kaseryoso ang Panginoon pagdating sa kasalanan. Kung ang kamay daw natin, ang nagiging dahilan, kung ang paa natin nagiging dahilan ng kasalanan, putulin daw natin. Kung ang mata natin nagiging dahilan ng kasalanan, dukitin daw natin. Nabasa niyo ba yun?
Okay mga kapatid, i-explain ko to, hindi ito literal. Baka pagdating sa bahay ninyo mamaya, kunin ninyo yung kutsilyo. Sabi ng Bible, putulin daw eh. Mga kapatid, hindi po ito literal. Amen? Ito po isang figurative speech. Figure of speech na nagpapahayag ng kaseryosohan. Ibig sabihin yung ang ibig sabihin nito mga kapatid, gumawa ka ng seryosong hakbang para hindi ka magkasala. Para makaiwas ka sa kasalanan. Amen. Kung ang ano ba sabi ko na doon? Paa ba? Kung ang kamay? Yun nga, kung ang kamay mo nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, ibig sabihin ng putulin mo, di ba? Yung alam mo, di ba? Alam mo kung nasan yung pitaka ng papa mo, ng mama mo, di ba? Hindi ka pupunta doon. Kasi yung kamay mo biglang sumusok doon sa bulsa ng pantalon. Pastor, bakit mo alam? Ginagawa ko yung dati. Amen? Kabataan ako, ginagawa ko yun. Daming coins si Papa sa kanya. Di ba? Yun yun eh, di ba? Di ba? Iiwas ka doon. Yun ibig sabihin nandun yung pantalon pa. Alam mo kung saan nakalagay yung alkansya, alam mo kung saan nakalagay yung wallet. Pupunta doon. Kung ang paa mo, ang nagiging dahilan ng pagkasala, putulin mo. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka na pupunta sa iyong mga barkada para mag-inom. Di ba pag pupunta ka, kapang ginagamit? Pumirmi ka sa bahay. Amen po ba? Amen. Kaya tignan nyo mga kapatid, di ba? Yun nga. Punta na punta doon. Tapos sasabihin, grabe, ang Diyos talaga nagdadala sa tao. No! Ikaw ang punta ng punta doon. Andiyan pa po ba kayo? Putuli. Pa, di ba? Sa church lang ako. Dito lang muna ako sa bahay. At kung ang mata mo, nagiging dahilan ng pagkakasala, dukitin mo. Diba, nangaral ako about envy and get? In Jesus' name. Meron akong tamang pananaw. Yung mata mo, di ba, sa cellphone, kung ano-ano yung mga nababrowse, sa mga lalaki dito, di ba? Kapag may mga malalaswang photo, videos, di ba? Ano agad din? Kung kailangan itapon yung cellphone, itapon. Oo! Di ba? May asawa ako. Nayaman po ba kayo? May anak ako na babae, hindi ako manonood ng porno. Di ba mata ginagamit doon? Paglalaro ng games, dukitin, gumawa ng seryosong hakbang. Yung mga app sa cellphone nyo na hindi dapat nandyan, delete. Yun yun, delete. Ulitin ko, delete. Isa pa, delete. Seryosong hakbang, puputulin. Amen? So itong una mga kapatid, talikuran ng kasalanan. Ikalawa, amen, pagtapos mong talikuran ng kasalanan, start living for Jesus. Start living for Jesus. Start living for Jesus. Pagsimula kang mamuhay ngayon para sa Panginoon. Alam niyo yung bakit, wala kasi nagtatanong, Pastor, bakit ba yung pangalan ng ating concert 180 Jam? Yung 180 na yung mga kapatid, yun ay simbolo lang nung sukat, yung 180 degrees. Itong 0, 90 degrees, 180 degrees. Yun ay larawan, simbolo na ikaw ito ngayon, nakaharap sa kasalanan, pero dahil tinanggap mo ang Panginoong Isus, tinalikuran mo ng kasalanan, haharap ka na ngayon sa Panginoon. 180 degrees. Amen? Pag talikod mo sa kasalanan, nakaharap ka na dapat sa Panginoon. At diretso lang ang lakad sa Panginoon. Huwag nang tumalikod. Huwag nang tignan ng tignan. Amen? Yung iyong mga dating ginagawa. Start living for Jesus. Amen? Philippians 1:21, sapagkat para sa akin ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Oh, praise God. Yun ang tama. Amen? Praise God. Hallelujah. Thank you Lord. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay sa'yo na. Para sa'yo na. Iyon mga kapatid, start living. Gusto ko itang maglingkuran. Gusto pa kitang makilala, Panginoon. Amen?
Hallelujah. At ikatlo, amen, ito po ako magtatapos, warn our loved ones. Balaan mo yung mga mahal sa buhay. Balaan, bigyan ng babala ang ating mga mahal sa buhay. Na merong impyerno, totoo ang impyerno, at hindi dapat sila mapunta doon. Dapat hindi lang ikaw. Amen po ba? Ang daya mo naman. Kung ikaw lang nakakaalam at hindi nila alam. Amen? Balikan natin. Yun yung panalangin kanina nung lalaking mayaman nakapunta sa impyerno. Di ba? Luke chapter 16, verses 27-28, sinabi pa ng mayaman, kung ganoon, amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. Narito po ang mayamang lalaki, mga kapatid. Pansinin ninyo, gagawin niya ang lahat para lang mabigyan ng babala ang mga kapatid niya tungkol sa impyerno. Tingnan mo dito, gusto niya pang buhayin ng patay si Lazarus. Ang mga brang, buhayin mo si Lazarus para siyang mag-testimony, para siyang mag-share doon sa 5 kong kapatid na buhay pa. Pero yung mga kapatid, desperado na siya. Gusto niyang ang patay mabuhay. Gusto niyang gawin ang lahat, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Ngayong umaga, pakinggan mo ito. Kung talagang mahal mo yung mga sinasabi mong mahal mo sa buhay, asawa mo, anak mo, kapatid mo, manugang mo, biyenan mo, apo mo, pinsan mo, kaibigan mo, babalaan mo sila tungkol sa impyerno. Kung talagang mahal mo sila. Amen? Kasi ito, yung mayamang lalaki, ramdam ko sa kanyang pananalita dyan, mahal na mahal niya yung kanyang mga kapatid. Ayaw niyang mapunta kung nasaan man siya, yung kanyang 5 kapatid. Abang Abra, pakiusap. Gumawa kayo ng paraan. Ayaw kong makasama dito yung 5 kong kapatid. Amen? Kung mahal mo yung mga mahal sa buhay, magte-testimony ka sa kanila. Uy, kanina sa church, may pangangaral. Ang topic namin, about hell. Hiniwala ka ba sa impyerno? Mag-start ka na mag-share. Yung totoo pala ang impyerno. May napupunta pala sa impyerno. Kasi meron ka nang alam. Amen po ba? Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, bakit mo sila babalaan? Dahil mamamatay ang tao. Ikalawa, dahil totoo ang impyerno. Ikatlo, dahil napakahirap sa impyerno. At pang-apat, dahil nahabang buhay ang impyerno. Amen. Ngayong umaga, ipinapangaral ko po ito, hindi para mapunta ang tao sa impyerno, kundi ipinapangaral ko ito upang makaiwas ang tao sa impyerno. Amen. Mahal ka ng Panginoong Hesus, pinatunayan niyo yon nang siya'y mapako doon sa krus. Huwag nating sayangin ang ginawa ng Panginoon. Ang impyerno ay hindi para sa iyo. Ang impyerno hindi para sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, ang impyerno hindi para sa iyo. Totoo yan. Totoo yan, kapatid ko sa Panginoon. Amen? Ngayong umaga, palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo magsimula. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat, O Diyos, kalakasan. Hallelujah. Binigay mo sa akin na makapangaral, Panginoon Diyos. Thank you for the privilege, for the anointing, Lord God. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Praise God. Ngayong umaga, meron po bang first time? Ako'y nagpapaanyaya, totoo ang kamatayan, at merong buhay pagtapos ng kamatayan. Hindi nagtatapos lang sa namatay tayo. Amen? Ngayong umaga, kung wala pong first time, amen, hallelujah, mag-altar call tayo. Itong tamang gawin sa oras na ito. Walang eksaktong nakakaalam kung hanggang kailan tayo buhay. Ang tanong ay, handa ka ba kapag ikaw ay namatay na? At alam mo ba kung saan ka mapupunta pagkamatay mo? Hell is a real place. Saliksikin mo yung puso. Huwag kang lalabas sa lugar na ito na hindi ka nakipagtagpo sa ating Panginoon. Yes, alam ko, hihingi ka ng tawad ngayon.
Pero hindi lang dapat na ikaw ay nandito sa church. Paglabas mo mamaya, yung paghingi mo ng tawad ay seryosohin mo. Talikuran, tinalikuran mo na. Maraming humingi ng tawad dito sa church, pero paglabas nila, gano'n na naman ulit. Mga kapatid, huwag tayo makipaglaro sa Panginoon. Huwag tayo makipaglaro sa kasalanan. Hindi natin alam ang buhay. May biglang mga na-aksidente. At dahil sila na-aksidente, hindi na sila nakahingi ng tawad. Ito ang tamang oras. Seryosohin mo ang Panginoon. Seryosohin mo ang pangangaral na ito. Amen? Ito ay usapin ang buhay at kamatayan. Mamamatay tayong lahat. Yun ang sabi ng Bible. Hindi ko alam, amen, kung hanggang kailan. Hindi ko alam kung paano, hindi ko rin alam kung saan. Pero isang bagay sigurado ako, mamamatay tayo. Hallelujah. Nubuksan po natin ang ating altar. Awit tayo sa ating Panginoon. Kausapin mo, lumapit ka dito sa harapan. Hallelujah. It is between you and God. Alam mo ang kalagayan mo ng iyong puso. Hallelujah. Puso ko iyong sinisiyasat. Lord, please speak, Lord God, to every heart. Panginoon, alam ko, naglagay ka ngayon ng conviction, Panginoon Diyos, sa puso ng iyong mga anak. Hallelujah. Lord, tulungan mo kami na huwag naming hayaan, Panginoon, na patuloy kaming madaya ng kaaway. Madaya ng aming sarili, Panginoon Diyos. Hallelujah. Ng pita ng laman, O Diyos. Huwag kaming magpatuloy na mamuhay sa kasalanan. Panginoon, tulungan mo bawat isa. Itong tamang oras, itong tamang pagkakataon. Dinala mo kami sa lugar na ito. Hallelujah. Meron kang gustong ipaalam, sabihin sa bawat isa. That death is real. Heaven is real. And hell is real. Hallelujah. Glorify your name. Panginoon, maraming pong salamat. Praise God. Patawarin mo po kami, O Diyos, aming pinagsisisihan, Panginoon. Bigyan mo kami, O Diyos, hallelujah, ng kapangyarihan, ng pagtatagumpay, na aming mahindian, Panginoon Diyos, aming matalikuran, ang aming mga masamang gawa, ang aming mga kasalanan, Panginoon. Hallelujah, glorify your name. Praise God, Jesus.
dugo, Panginoon, ang aming mga karumihan, ang aming mga kasalanan. Bigyan mo kami ng kalayaan, bigyan mo kami ng pagtatagumpay na aming matalikuran, Panginoon Diyos, ang mga kasalanan umaalipin sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Lord. Hallelujah, hindi namin nais na mapunta, O Diyos, sa lugar ng paghihirap at pagdurusa. Hallelujah, hell is not for us, Lord. Hallelujah, Lord, help us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for everything. Ngayong umaga, mga kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, nagawa ko ang aking bahagi. I preach and I gave you warning. But the final decision is yours. Turn away from sin. Start living for Jesus. Life is uncertain. Walang kasiguraduhan ang buhay dito sa lupa. Anytime, pwede tayong kunin ng Panginoon. Are you ready? When you face eternity, are you ready? Araw-araw may namamatay. Nagsasalita ako ngayon, merong namamatay. Hallelujah. Sino pinagpala ng Panginoon? Sino kinausap ng Panginoon? Hallelujah. Hell is not for us. Angkinin mo yun. Pero meron kang dapat gawin. Or hindi para sa atin ang impyerno. Ang para sa atin ay langit. Gusto ng Panginoon makasama niya tayo doon. Huwag mong sayangin yung pangangaral na ito. Huwag mong sayangin ang iyong buhay. Life on this earth is temporary. But life on eternity is forever. Hallelujah. Wala nang balikan. Ngayong umaga, manalangin tayo. Hukay lahat. Hallelujah. I pray. Hallelujah. Usapin mo rin ang Panginoon. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito, Panginoon, sa aking mga kapatid na ito, O Diyos, na dinako mo sa lugar na ito. Maraming salamat sapagkat alam namin, Panginoon Diyos, na hindi nasayang, Panginoon Diyos, ang araw na ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga banal na salita na patuloy na nangungusap sa amin, nagtutuwid, Panginoon, ng aming puso, Panginoon, naglilinis, Panginoon, ng aming mga karumihan at patuloy na nagbabago ng aming buhay. Panginoon, tulungan mo ang aking mga kapatid na ito, Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord, kaya namin mapagtagumpayan ang kasalanan. At magsimula kaming mabuhay para sa iyo, Panginoong Isus. Totoo ang kamatayan. Hindi ka nagbibiro, Panginoon. Totoo ang langit. Totoo ang impyerno, Panginoong Diyos. At itong umagang ito ay nilayon mo, Panginoon, na maipangaral upang ihanda ang bawat isa. Upang kami magkaroon ng kaalaman. Nahaharap kami sa iyo, Panginoon, na hindi kami ignorante, Panginoong Diyos, na walang alam. Lord, napakinggan namin ang mensahe mo. Aming isa puso ito. At hanggang sa aming paglabas ay aming isa pamuhay ito. Panginoon, maraming salamat. Hallelujah, sapagkat ang impyerno ay hindi para sa amin. At maraming salamat na ang langit na iyong inihahanda ang para sa amin. Panginoon, darating ang araw, nais ka naming makasama sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Praise God! Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Salamat sa iyong mga salita, Panginoon! Thank you, glory, glory, glorify your name! We give you glory, we give you praise. Hallelujah! Praise God! Makakaupo muna kayo saglit. Gusto ko lang pag-pray si Sister Rose. Let's pray. Let's pray. Let's pray.